Ayan, puntahan natin 'tong post ni Tio Moreno at ating, usisiin. Ayan, sabi dun sa kanyang post mga bossing, tanggalin natin 'tong harang, ayan. Sabi dun sa kanyang post, "Can you please confirm the veracity of this statement?" Oh, "Can you please confirm the veracity of this statement?" Sabi niya. Tinag niya si Antonio Trillanes. Sabi dito, after the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte, although through his lawyers, my sincere and heartfelt apology to Kong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have cost them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincerest apologies. So ayan na, quote from your alleged draft only for discussion titled Statement of former Antonio Trillanes regarding the settlement of libel cases filed against him by Kong Paulo Duterte and Atty. Mans Carpio. So ito mga bossing. Oo. Alam naman natin kasi na ito talagang si Trillanes, naninira lang ito. Alam naman natin na kapag hindi nakabukas yung mga kamera, pag hindi sila nagpapa-interview sa media, alam naman natin na etong mga kupal na ito, talaga namang mga bayot yan, mga wala naman talagang mga bayag yan, walang paninindigan yan eh. Ano bang sabi ni Inday Sara? Every time daw na itong si Congressman Chua, magpapatay ng mic or camera, ang tawag dyan, yung suspend dyan sa Congress, or sa tuwing matatapos daw yung committee hearing, lagi daw sinasabi niyan na, pasensya na kayo ha, trabaho lang ha, kailangan lang namin gawin to, hindi namin to gustong gawin pero kailangan namin gawin kasi mag-e-election na. Mantakin mo, ganyan yan sila. Ganyan yan sila, sabi ko nga sa inyo nasaksihan din natin na si General Torre, kapag nagpapa-interview sa media, ang angas-angas, pero kapag sila lang magkakaharap, bait niyan. Ganito rin to si Trillanes. Oo. Ganito rin to si Trillanes. Si Trillanes, mga bossing, kunyari tapang-tapangan lang yan. Kaya yan mahilig mag-demanda ng libel kasi takot yan at sobrang dami ng kaso ng libel ng kupal na yan. Alam nyo, the fact na nag-file ng libel etong mga Duterte against kay Trillanes, ano ba yung libelous na mga pinagsasabi ni Trillanes? Ito yung mga pagbibintang ni Trillanes sa mga Duterte na sila daw yung Davao Group, smuggler ng drugs, launderer, pera ng drugs, bla 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 bla. Ganun na si Pulong daw ang triad, ang meron daw tattoo sa likod ng triad and so on and so forth. Ang dami niyang mga bintang sa mga Duterte nung senador pa siya. Senador pa siya, take note, senador pa siya. Now, walang nakinig doon sa kanilang hearing. Walang nakinig doon sa kanilang palabas. Meron pang Bikoy. Di ba na yung Bikoy, kalaunan, malaman-laman natin. Putang na, binayaran pala nila. Ang dami nilang mga ang dami nilang mga pinagbibintang sa mga Duterte, enough para ang mga Duterte magsampa ng kaso. Magsasampa ka lang ng kaso, mga bossing, kapag idinideny mo lahat ng mga accusations na yon. And lahat naman ng mga ito, dininay na ng mga Duterte. Sabi nga ni Diego Latigo, Duterte crime family. Idininay na to ng mga Duterte noong panahon nila, mga bossing. At idinideny pa rin ito ng mga Duterte. Tingnan mo, si Bongbong Marcos hindi makapag-file si Bongbong Marcos ng libel against Katibinag. Napansin nyo? Hindi makapag-file ng libel case si Bongbong Marcos against Maharlika. Hindi makapag-file si Bongbong Marcos against
kung sino man yung mga bumabati ko sa kanya, ng mga nakakaalam at nagsasabi na sumisinghot siya. Why? Kasi wala pa naman siyang public denial na ginagawa eh. Hindi niya pa dinideny. Kasi ganito lang yan, kapag dininay mo na addict ka, you really have to undergo drug testing. Eh ayaw nga magpa-drug test eh. So ganun din yung kaya hindi makapag-file ng libel ito si Bongbong kasi wala siyang prueba na hindi siya addict. Sinasabi ni Kati Binag, addict. Hindi sila nagfa-file ng case kay Kati Binag. Bakit? Hindi niya pa napapatunayan na hindi siya addict eh. Hindi pa siya nagpapadrug test. Hindi niya dinideny. Pag tinatanong siya, tatawanan ka lang niya. Di ba? Ganon sa mga Duterte. Kaya sila nag-file ng case against Trillanes for libel dahil sa lahat ng mga pagsisira sa pangalan nila, it means they are denying everything na sinasabi nito ni Trillanes. Nakuha natin. So, dahil doon at alam ni Trillanes sa sarili niya, nagawa-gawa lang yung mga istorya niya, kaya nga sumulat sila ng ganito eh. Kaya nga sila humihingi ng dispensa sa mga Carpio, lalong-lalo na sa mga Duterte, dahil nadamay sila. Ayan no, bitter public spot. Bitter kasi nga, naging bitter lang naman si Trillanes kasi inalok niya si Duterte na tumakbo as running mate siya, pero dinecline siya ni Duterte. Kasi alam ni Duterte ang history ng kupal eh. Alam niya yung history ng negosyo ng pamilya sa military. Alam niya yung sentimiento ng mga PMAers. Pinagtatawanan nito, tinatakwil ito ng mga mista niya, mga taga-PMA. So itong si Trillanes, this person is a nobody. Even the Liberal Party doesn't want to be involved or get involved sa kanyang pangalan. Even the Congress called him ang pambansang Marites. So technically wala nang nakikinig sa kupal na ito. At ang pinakamasaklap sa lahat, mga bossing, mukhang matatalo pa siya diyan sa Caloocan. Sabi ng Kamara, pambansang Marites. 'Di ba? Pero naniniwala ngayon ang Kamara sa kanya. Ayun na nga eh. Pare-parehas nga kasi silang mga engot. Kaya nga tingnan mo, ano ang ikakaso mo kay PRRD? Kung yung mga nagsasampa ng kaso humihingi na ng dispensa doon sa mga tao na ini-involve nila. Sorry sa mga hindi naging resulta nitong ating away-awayan. 'Di ba? Ano ba to? Sabi nito, unintended consequences that are bitter public spot may have cost them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. So bading ito. Bakla ito, mga bossing. Totoo nga yung sinasabi ni Jay Guevara na meron daw siyang nakausap na kamag-anak nito at sinasabing wala yan. Puro ambalang yan, bakla yan. Oh, yun ang sinasabi ni Jay Guevara, yun daw kinausap niyang pinsan daw nito. Kung nag-a-apologize ka, ibig sabihin, inaamin mo na gawa-gawa mo lang yung mga kwento mo doon sa mga hearings na in-involve mo itong si Mans Carpio at saka itong si Pulong Duterte. Diba? So, sa kaso na yan, ano ngayon ang basihan netong Quadcom? Eh hindi ba yung mga bintang mo sa mga Duterte, yun ang ginagamit ng Quadcom ngayon? Yung mga ebidensyang inilabas mo, yun ang ebidensyang gagamitin at ginagamit ng Quadcom ngayon. At sabi nga ng Iglesia ni Cristo Net 25, ikaw daw ang nagpatakbo noong Quadcom hearing na yon, sabi ng hindi pa dinideny yun ng Quadcom ha. Yung pronouncement ng Net 25, hindi rin dininay ni Trillanes yun. Hindi nila dinanay, meaning totoo yun. So kung totoo yun, delikado kayo. Napakalaking delikado nyo, hindi ba?
Ito si Trillanes, wala na nakikinig dito. Sabi ko nga sa inyo, pag ito natalo sa Caloocan, wala na to. Patay na ang political career ng hinayupak na ito pag ito hindi to nanalo sa Caloocan. Kaya wag niyo iboboto sa Caloocan, ha. So itong pag-a-apologize na ito na di umano ay draft at pinako-confirm nga kay Trillanes kung totoo ba ito. Kung totoo ito, kakahiya ang Quadcom. Nakakahiya ang Quadcom kasi gumamit kayo ng resource person na sinungaling. Resource person na manbubudol. 'Di ba? Patay kayo ngayon. So ano ngayon ang magiging basihan ng crime against humanity ninyo? Kung halimbawa ako ang NBI, karamihan ng mga ebidensyang pinresinta ninyo sa NBI, let's say for example, hihingi ang NBI ng ebidensya sa inyo, ang ebidensyang ibibigay nyo halos karamihan doon lahat si Trillanes ang pinanggalingan. Tapos etong si Trillanes nag-a-apologize kay Manscarpio at kay Duterte. Bakit? Kasi nga siniraan sila ng siniraan. Therefore, tangina, puro kasinungalingan yung pinagbabato ni Trillanes yan. Kung meron dapat magalit sa ang Kongreso, dapat kay Trillanes magalit ang Kongreso, dapat si Trillanes ipa-contempt ninyo. Kasi kasinungalingan yung mga sinasabi. Bakit ko nasabing kasinungalingan? Ayan, nag-a-apologize daw. Pinapa-confirm. Kung i-confirm niyan, nag-a-apologize siya. Pero manamang hindi yan sasagot. Sabi ko sa inyo, pag yan hindi sumagot, kapag yan hindi sumagot dyan, ibig sabihin, totoo yan. Parang si Bongbong Marcos lang din yan, hindi sumasagot kapag pinagda-drug test mo, tinatanong mo kung meron siyang si Bongbong Marcos, tinatanong mo kung may walang iya kung siya ba ay drug addict, hindi siya sumasagot, patawa-tawa lang, di ba? Oy, sana all nakaluto ng minudo. Pahingi naman Diego Latigo, Diyos mio. May chance pa kapitan or kagawad, wala rin to kahit kapitan, kagawad, kahit kabarangay tanod, di ko kukunin yung kupal na yan eh. Di ba? So ito ang problema ngayon ni Trillanes. Kailangan i-deny niya na hindi totoo yan. Because again, alam niyo naman to si Tio Moreno, well-researched din yan.